Network Entertainment. Hi, I'm JB. I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Grabe, besh, this week. Oo nga, ang kabahaan. Yeah, and at the time that we're recording this, kasagsagan pa nung napakaraming events. Grabe talaga. Super appreciate yung, ano yung account na yun sa X? Yung may summary. FTTM. Oh, yan. Oh, shout out sa inyo. Oo. Yung may summary sila per day kung anong nangyari. Grabe, no? Si Mama Mary, nagba-birthday siya, Oo, pero na-displace ang kanyang No, pagka-birthday. I think it's her gift to us. Oh. Oh, wow. Ang daming no? No, so at this Nabulatlat. Yes, kasi ito yung same week that we're recording ay ito rin yung week na nagpalit ng Senate presidency, Oo. na nag-Senate hearing, nag-Congress Oo. hearing. Grabe yung picture nung limpak-limpak na pera, no? Yeah. Grabe. Alam, napanood mo ba siya live? Hindi. So, pinapanood ko siya live, tapos parang, edi, nakakatawa kasi, alam mo yung mga connection problems, feeling ko may naghahanap ng connector, naghahanap ng pang i-airpod ba nila dun sa device, Oo. ganyan. Tapos nung finlash, parang may lol na, kasi parang, dahil picture siya, gusto ni chairperson na, basta, na i-explain, bigyan ng context. Kasi nga, for the record, di mo naman malalagay yung picture eh. Kailangan mo siya i-describe para clear dun sa minutes nila. So, parang, paulit-ulit na, okay, please give context to this picture. It was giving, please interpret the x-ray. ganun yung dating nung buong session. Pero grabe, what a visual reminder kung Grabe, paano no? tayo ninakawan, di ba? Parang, for me, wala nang kailangang caption. Makita lang yon in the context of nangyayari ngayon. Hindi ko alam bakit di ka pa magagalit. Di ba? Kung hindi ka paggalit ngayon, or Diba? worse, kung sila pa yung kakampihan mo, Oo. At Diba? yung parang isipin mo pa yung, ay, kawawa naman yung mga nepo babies. Isipin naman natin May yung nag-isip nun? mental health nila. Kasi, inaano sila. Pero, ang dami kasing... sorry ha, first of all, they can afford a psychiatrist. pero di ba, parang, ano siya, ang delicate naman ng topic. Pero kasi parang, kailangan mo ding i-account for the fact na they benefited of stolen money. At saka hindi sila yung parang tipong 5 years old na walang kamalay-malay. Diyos ko, alam naman nila kung paano, saan ang galing yung mga kaperahan ng magulang Or, nila. alam nila, and still, napalaki sila in such a way na they don't fucking care. Kasi nga, Diba? hindi nila, siguro alam nila, ito yung trabaho ng magulang, pero ang assumption nila ay, okay, this job benefits me. Oo. Hindi sila, alam mo yun, wala silang, like kahit alam nila yung details, wala silang consciousness na, teka, yung iba ba nagugutom dahil sa amin? Grabe, no? Diba? So yan ang pag-uusapan natin today. This will be a very rant episode. Pero in the context of, kasi nagsimula naman to lahat Baha! sa flood control projects na parang kine-question natin, ang dami-daming mga flood control kineme, tapos bakit ang baha pa rin? Tapos lumalala pa. Everything came from the flood, di ba? Oo. Parang the whole inconvenience, the whole destruction caused by the floodwaters, it all led to this. Kaya pag-usapan natin yan. Yes. But before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to Demystify and humanize medicine. So for our listeners from way back in 2022, thank you for staying on. We have episodes every week. We drop them every Monday, 5 p.m. Thank you for tuning in, sharing, commenting, joining the conversation. Please stay with us for more episodes. At sa mga new listeners, feeling ko, Galit ka din. galit ka din. Tama. At deserve. That's ang the galit. correct emotion. Yes, yes. So, salamat at napadpad ka sa episode na to. Marami rin kaming ibang very political. Yeah. At in fact, we have an episode dedicated on how health is political. We have several. Several. Oo. Actually, when you think about it, Every episode. Wow. oh, halos. Halos, diba? Oo, lagi tayong may social commentary. Of course, Yes. of course. So, salamat at napakinggan mo to, pinapakinggan mo to. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe now. Kung di mo pa na-like, like now. Kung di mo pa na-share, share now. Wow. 5 stars. Spotify, YouTube, Apple Podcast. Apple Podcast. Everything. All the things. Oo, kung saan ka nakikinig ng podcast, sa Talaga. kapitbahay. Subscribe to your kapitbahay. Thank you sa subscriber na kapitbahay. Thank Yes. you. Ayan. So, ang gawin na natin, Besh, yung flood kasi, bukod sa all this kerfuffle in the Senate and Congress,
marami na siyang effect baseline. Pag-ulan. Yes. Pag-ulan, Yes. di ba? Di ba meron? So, gusto mo bang, let's go by the definition of health. Ganda. Okay, sige. Pinapatunayan niyang alam niya ang definition of health. Wow, sige, ikaw, as a public health practitioner. Ano nga yan? Health is the State. Ikaw may complete. Okay. Di ba ba? Complete. Ano bang sabi ni Basahin WHO? natin. A state of complete physical, mental, and social well-being, and not just merely the absence of a disease or infirmity. Oh, may infirmary. No, infirmity. Ay, sorry. May infirmary. Sure. Infirmity. Infirmary pala yung hospital. Pag walang infirmary, Ang galing. mahirap I-splice yun. natin yun. Mahirap yun. Pero, ayan, interesting kasi nabanggit niya na even in the absence. Because when you think about it, hindi naman sakit ang flood. Oo. Pero it causes so many ills around us na all those facets of health are affected. And definitely, our health as a nation is also affected. So, isa-isahin natin. Physical. Kung ikaw ay commuter na katulad ko, alam mo ang physical na pagdurusa at abala na ginagawa ng pagbaha, lulusong ka sa baha. Pag-uwi mo, Every year mo basang-basa bang ka na. naranasan lumusong sa baha? Alam mo, first time kong lumusong sa baha. As in yung lumusong talaga ako dahil wala na akong choice at gusto ko nang makauwi. Parang last month ata, nung sobrang lala ng baha sa Taft. Ano ginagawa mo otherwise? Nagtatry ako ng ibang route or pinapatila ko pero yun talaga, wala ka ng choice. Kasi dyan ka pa dadaan. Oo, yun talaga. So, as in yung lusong na hanggang tuhod. Yung tipong hindi mo nakita kung ano yung naapakan mo na sana hindi naman siya manhole or ano. Ang last kong lusong, nung end of July or August ba yun? Basta Diba? yung sobrang daming sunod-sunod na ulan, yung halos isang linggo, walang pasok, Oo, grabe diba? yung experience ko na yung FX tumirik na sa gitna ng baha. My God. Na ayaw mong pumasok yung tubig. Ano pa nga yun nung last kong lusong, nag-grab pa ako nun kasi nga, thinking, baka ma-save ako ng extra bayad na to. Pero hindi, kasi titigil siya sa baha din. So parang, Diba? wala talaga. And, hindi siya basta hindi siya basta inarte lang na ayaw mong maglusong sa baha, ganyan. Hindi, kasi unang sa lahat, hahaba yung biyahe, hahaba yung traffic, yung actual pagpunta. And meron talaga siyang health effects. As totoo na kapag lumusong ka sa baha, you are at risk for leptospirosis. Totoo. Yes. Lalo na sa atin na ang kalye ng Maynila ay maraming mga daga. Explain mo nga, Besh, ano ba ang cause ng leptospirosis? May pathophysiology. So, di ba marami tayong daga? Oo. Parang kwento lang. So, pag na yung mga daga, may leptospira yung mga yan. Sa ihi nila. Oo nga, tapos oo. umihis. Iihi muna. Yeah, May iihi kwento, muna. iihi Oo, yan iihi sila. muna. Tapos mahahalo na sa tubig baha. Yes, Dahil nga marami yes. sila dito kung saan sila nakatago. Tapos yung ihi na yan, na merong leptospira, interrogans. The most common is leptospira interrogans. Oo. Named for its question mark shape. Oo, kaya interrogate. Oo, di ba Tama. na-explain? Oo nga. Pinapakita ko lang na alam ko ba? So, pag yan pumasok sa mga balat-balat ninyo, at lalo na kapag may sugat, boom. Or pag nainom, di ba nangyayari yun? Oo. Kaya wag nga. Pag lumusong, tiko mambibig. Ang taas. Kaya, di ba pwede din pag through the mucous membranes, ganyan. Oo, basta lahat ng pwedeng pasukan ng tubig baha. Kaya, iba, dami ko swimming sa baha, di ba? Di ba? Yung mga bata talaga. Alam nyo ba yung pinapasok nyo? Pero, it's a real risk because we've seen a lot of patients succumb to Totoo, ang leptospirosis. leptospirosis. Hindi po siya gawa-gawa ng Illuminati. Totoo siya. And pwede siya kahit anong estado mo ng health. At saka yung usual demographics natin ay mga blue-collar workers. Working class. Oo. You- Grabe yung blue-collar. Working Working class. class. Hindi ko naguluto ng white or blue. Oo, blue yun. Working class, tapos, ano siya? 20s. Productive age groups. Oo. Diba? Mga 30s, 20s. Oo. And hindi kasi mabilis, usually yung incubation period. Hindi At siya saka tipong, mga perfectly healthy Yeah, na iba na yeah. walang ibang sakit. oo, tas it could also be na 2 weeks ago pa yung baha, saka ka magkaka-symptoms. Oo. Kasi may incubation period pa yan Oo. bago ka magkaroon ng symptoms. So, Oo. to doctors also, it really takes an index of suspicion para, baka lepto yan. Oo. Kasi the symptoms could be very protean. It could be
fever, Sumakit ulo. conjunctival suffusion. Sakit yung katawan. Yan. Tapos, isang napapansin ko talaga, masakit talaga yung muscle. Oo, Diba? diba? As in, masakit na sakit yung calf pain. Totoo siya. Sakit na sakit sila. So, a lot of that, kasi you would think, lepto may gamot naman yan, may antibiotic. Ang problem is, if minalas-malas ka, you could end up with the more severe forms of leptospirosis that are more dramatic kasi mawawalan ka ng ihi, kailangan mo mag-dialysis, Totoo. uubo ka ng dugo. Diyos Kailangan, ko. diba? Parang, it could go bad really fast. And, alam mo yun, kung, kunwari, ikaw na nga yung, wala, kinailangan mo pumasok Ikaw na nga yung kumakahid sa pamilya, breadwinner. Kasi hindi ka, kahit sabihin mo, hindi ako papasok kasi hindi lahat may ganong privilege. Oo. Paano kung no work, no pay? Nasa bahay ka nga, safe ka nga sa baha. Nga naman. Kahit yung mga tricycle driver, Diba? pinipilit pa rin nilang pumasok. Kaya sila nagte-take advantage din minsan nung baha. Kasi alam nila, kailangan ng mga tao na makatawid, kailangan nilang makauwi. And talaga, income pa din yun. Kaya very privileged yung sabihin na, kapag Huwag ka pumasok. umuulan, magpumasok, manatili sa bahay. Kung kaya mo naman, may privilege ka, go. Pero hindi kasi lahat ay pwedeng gawin yun. And I'm sure a lot of them, kung may choice naman, hindi talaga papasok. Totoo. Pero wala sometimes kailangan mong pumasok. Hindi siya basta lang, hindi nag-cancel sa amin gusto mo din kasi kailangan mo ng kita. So, ano pa yan? Parang balakid pa yan. Kasi kunwari, let's say, nagtitinda ka ng something. Pag bahay, di wala na. Saan ka magtitinda? Ganyan. Which leads us sa mga iba pang consequences ng flooding, no? So, una, yung sabi mo nga na ganyan, yung disruption sa work, di ba? Yeah. Parang yung workflow, mga supposed meeting or supposed na to-dos nyo for today, kung magsususpend ng work or kung hindi makapasok dahil sa baha, wala. Nga tayong lahat. Hindi siya, and ano yun hindi siya basta, kasi ang daming magsasabi na at least nakapagpahinga kayo, ganyan. But it has repercussions in the entire workflow. Like, for school, yung buong kalendaryo, Gabi, may magugulo education siya. crisis na nga tayo, tapos biglang nawawalan pa tayo ng pasok. I mean, understandable, safety first. Pero, mas less sana yung worry natin na kapag umuulan, ay hindi babaha. Yeah. Gets naman yung, sige, uulan, malakas. Pero payong, ganyan. Pero baha kasi. Umuulan din naman sa Amerika or sa ibang parts ng mundo, pero hindi man bumabaha ng ganito, di ba? Well, meron naman. Meron naman. Pero hindi naman lahat ay... Kasi nung nagpunta ako sa US, nadala ko yung trauma na, shucks, umuulan na, babaha. Hindi naman bumabaha kahit malakas yung ulan. Dito talagang, pag umuulan, ang instinct mo, babaha. Tsaka, it's not even bagyo level. Kahit afternoon lang na bumuhos yung ulan. Diba? Na, alam mo yun, naturally, uulan naman talaga. Kaya nga. Nung bata ako, parang, ayoko kasi talaga, for context, hindi talaga ako fan ng ulan. Parang, hindi ako yung type na, Hindi ka naliligo sa ulan? hindi. Hindi ka gano'n. Tapos Ako gano'n ako ng bata. Hindi Pag malakas hindi rin ako yung parang, maulan, it's cuddle weather, ganyan-ganyan. Tapos, hindi ako gano'n. You're Kasi, sunny like your personality. yeah, parang, maulan, malungkot. Parang gano'n. So, baseline, ayoko sa ulan. Even more pag may baha. Kasi parang, Diba? saan ako lulugar? Walang tama sa sitwasyon. Pero again, this is just me and my convenience. It's a lot more difficult for other people. And, yun nga, yung repercussions in education. I mean, yung teachers, hirap na nang isiksik yung mga lessons, tapos paiusog pa natin. Kailangan na nga ngayon na may buffer Di ba kaya nga inusog yung school year? Kasi ayaw natin ng maulan. Pero parang nag-adjust na rin yung weather. Nag-adjust na din ulit yung school year. Bumalik na rin sa dati. Kaso ngayon nga, tapos, hindi nga mabagyo, pero kahit yung maulan lang, babahain, problema. I don't think it matters anymore kailan ang dry at rainy because it will rain at some point and at magbabaha talaga na Grabe, no? sobrang hassle. Kasi yung rain, natural naman siyang mangyayari. I mean, there's climate change and it has worsened and we are facing stronger winds and heavier rainfall. Pero we're making it worse by all the flooding and all the inconvenience. And ano din loss of livelihood. Farmers who lose their harvest. Malaking bagay nun. Tapos, may namamatay, legit. Tsaka disaster. Landslides, di ba? And lagi kang may maririnig na sa isang creek may nalunod or may mga bata na inagos nung river. At saka yung mga bahay, di ba? Lalo na kapag first floor ganyan, sobrang babahain. Masisira yung mga gamit.
Or worse, di ba, kailangan mag-evacuate. Ang tagal nga bumaba ng tubig minsan. Oo, Parang oo. kahit wala ng ulan, baka pa din sa first floor. So, paano tutuloy yung buhay nyo? Di ba, no? And there are some people nga na every year na lang nangyayari yun. Kasi yung bahay nila So, Hindi naman sila pwedeng makalipat agad. hindi Wala naman ganun privilege na, sa balutan na tayo, huwag na tayo. Kaya ang inaasahan mo talaga dyan ay yung public infrastructure na sana ay functional. Or accommodating yung mga sistema for these areas that are flood prone na okay, may option man lumipat. Kung wala, anong pwede nating gawin? Ayun. And ang effect sa mental health. Yeah, so nasa mental na tayo. Oo, iba rin iba yung effect ng ganong flooding, no? Kasi, well, yung medyo hindi naman mababaw, pero yung awang-awa ka sa sarili mo na parang, deserve ko ba to? Na parang, nagtatrabaho lang naman ako, na parang, bakit hindi functional yung Pilipinas? Pilipinas mismo. Bakit Pilipinas? Bakit ganun? Diba? Tsaka, yung baha, plus yung loss of livelihood, loss of life even, the repercussions of that, para sa mga, isipin mo na lang yung Yolanda. Yolanda was a very extreme catastrophe. But imagine that happening, albeit in a smaller scale, but it happens constantly to a lot of people. Tapos, alam mo yun, paulit-ulit na lang. Tapos, kapag, may mga farmer na wala yung harvest nila, paano na? Wala silang kita. Tapos, uulitin na naman nila. Hindi naman madali yung trabaho nila. Hindi naman sila pwedeng magtanim lang bigla. Diba? Parang, ihintayin pa nila yun. Paano yung gagastosin nila dapat? Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang theme tayo. Ooh! Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. Grabe nun. Parang, sa ngayon, alam mo, Ano? ang iniisip ko, dahil sa mga nangyayari recently, ang maganda, quote-unquote, ay every time nababaha, mararamdaman mo na dahil to sa mga... So, social na. Oo. Ayan. Oo, So, na parang may isip mo, dahil to sa mga kinurakot o mga corrupt na politiko na imbis na binibigay ng buo yung pondo para sa mga flood control projects na effective at maganda, binubulsa nila. So, every time makakakita ka ng baha, sana Naisip mo magalit yan. ka talaga. Iko-contextualize natin. So, Diba? kaya siya connected kasi, of course, dahil very felt problem ang flooding, isa sa mga uso or sikat na project ay flood control project. At tama naman, serbisyo siya dapat na binibigay ng gobyerno sa atin kasi totoo siyang problem. Ang problem lang doon ay yung mga in charge dito sa mga projects, actually a lot of them, politicians, businessmen, mga contractor, people in the department, in government agencies, sila mismo yung nagkukulud para pagkakitaan to and yet delivering substandard At projects. saka ano siya, no? Ang masakit doon, before tong masiwalat yung mga ganito, normalized siya. Matagal na siya. Alam mo, as in, parang dati, common knowledge siya na pag taga DPWH yaman. Talaga? Oo. Common knowledge yun, na gano'n. Na, Oo, as in, pag may, wala ka bang kamag-anak sa DPWH? wala. As in, pag may kamag-anak ka sa DPWH, ang assumption mo na ay mayaman siya. Even before this, everything? oo. Ah. More than 5 years ago. Dahil ang ano ay, ang implied na ano ay dahil corrupt sila at malaking kickback nila sa mga projects. Ang sad dyan ay, in general, ang tingin natin sa gobyerno ay corrupt. So, Oo. parang kapag anything related to the government, meron tayong image na bureaucracy, red tape, corruption, ganyan. Pero iba talaga sa DPWH. Ibang level. Grabe. Kasi, ano siya yung
pagpapabango ng maraming politiko sa atin ay through visible projects. So, buildings, mga bridge, Gets ko, hindi ba ganyan. parang palaging ang joke, sinisira na naman yung kalsada kasi malapit na Eleksyon. O mag-eleksyon. kaya, may bago na namang bridge kasi eleksyon na naman, ganyan. Oo. So, it's been a normalized and sadly, alam mo yun, parang resigned na lang tayo na, ganun talaga eh. Tsaka yung mga ganyan. nakalagay na this is for your taxes go, tapos makikita mo yung number of digits. Grabe na parang, talaga ba? Ganyan baka mahal itong particular block of street na to? Tapos diba? yung pala ang daming nawawalang pera, no? Ang daming kaltas kasi sa may porsyento sila corruption. dyan. And, ayun nga, some countries, they say na, their politicians get away with it kahit corrupt sila. Kasi maganda yung outcome. That's still a bad thing. No? Parang, hindi pa rin tama na ninakawan. Pero sa atin, no? Pero sila kasi nag-deliver yung outcome. Sa atin, hindi. And ang dami nga nagsasabi na, sipin mo, yung picture na yun ng pera, pwede nyo i-sponsor yung Ward 3. Yung buong admission ng lahat na naka-admit sa Ward 3, pwede niya i-sponsor yun. Pero, napunta lang. And for what? To feed their luxuries, their privileges? I mean, kaya ba tayo nagbabayad ng buwis? Kaya tayo naghihirap? Isipin mo, yung buwis hindi siya maliit na bagay kasi it's cumulative. Oo, no? So, hindi mo talaga masasabi na mahirap ang Pilipinas. Kurakot ang mga politiko. Pero yung mahirap ang Pilipinas, hindi. Lahat ng binibili natin, may VAT yan. Lahat ng mga manggagawa, nagbabayad ng buwis. So, tapos sobrang unfair pa kasi yung mga maliliit na negosyo, sobrang strict ng BIR, ng taxes sa kanila. Pero pag mayayaman... Tsaka yung isang kwento na parang kumuha ng ganito. Nakalimutan ko na yung buong kwento, pero parang meron lang kinuha si Lolo na isang... Sardinas ba to? Oo, tapos napakulong siya ng malala. Pero yung mga politiko na milyon-milyon ang kinukubra. Iboboto nga ulit eh. Parang... Di ba? Nakakatawa talaga si Jinggoy, sorry pero parang 3 beses ka nang nasangkot. Every decade, ikukulong ka namin, tapos babalik ka lang. Parang, bakit? Tapos siya pa yung manggagatong, no? Oo, ano ba yun? Tapos, ayun nga parang some people find themselves a bit hopeless about it, na hindi naman to first time na nagka-corruption scandal sa Pilipinas. You have the PDAF, the pork barrel scandal. Napoles. You had Farmally. You've had... ZBN ba? Yung network. ZTN. ZTN, yun. NBE. Yung deal. Yun. May... Ang dami na. And yung plunder ni na ERAP. Hindi siya first time. But, ang nangyayari lang kasi is nakakalimutan siya. Like, after all the clamor, all the galit, rallies, parang at the end, parang yung ikukulong sila pero comfortable naman, papalayain lang on bail, para eventually magiging status quo nang ulit. Tapos wala nang mangyayari. So a lot of people are fearful na ganun din yung mangyayari. Pero alam mo, ngayon. pangit magpakinggan, pero sana yung baka maging constant reminder siya. Na hindi na maraming corrupt na politiko. Like sana pag baha, ang association na agad ay corruption. Corruption. Ganyan. Pero ang galing nga kasi with all of this, kasi usually naman nung Farmally or syempre Farmally COVID pala yun. nung past scandals like this, I don't hear it talked about outside the news. Ngayon, kahit saan ka pumunta, yun yung topic. As in, sa clinic, lahat yun yung pinag-uusapan, sa jeep, nung nakasakay ako sa jeep, yung pinapanood ng jeepney driver, buhay naman kami. pero, alam mo yun, people care. And they should. And I'm glad that as much as magkakaiba tayo ng opinion, at least, napag-uusapan siya. At saka parang ang ganda na in a way, medyo, hindi ko alam kung golden era siya kasi parang, hindi, sa mga senador natin na nakapasok, na may magandang prinsipyo, mga kongresista, sila Chel Jokno. Grabe no, the bar is so low. Naghahanap na lang ako ng silver lining sa lahat ng... I love Congressman Shell, I love Laila, I love sila Senri, Bam, I love sila Bam. Kiko, I love them. Risa. Pero biyang konti lang nila. Pero, yun nga, pero laban na laban kahit konti. of course. I mean, nakakatawa lang na kahit konti lang, sobrang happy na tayo doon. Kasi sanay tayo na lahat ay evil. Na you're often... Slowly. Hindi. Ang maganda yung sabi ni Cleve sa interview niya kagabi with... I forgot. Basta sa isang show, ang sabi niya ay,
parang the outcome of this seems uncertain, which is a good thing because a lot of the times our Kasi presumed alam natin outcome, ay nakakatakas lang sila. yeah, ang presumed outcome natin ay wala. This will just blow over, it will just repeat itself. Pero at least ngayon, may air of konting uncertainty. Of course, maraming nuance yan kasi people in power, even those who are investigating, may mga sariling interest naman din, no? And they're out to get each other or mapalabas na masama yung kalaban, ganyan. They're all looking for an enemy. Nakakatawa talaga yung parang, ano yun, mark safe ka today. Pag kinabukasan, Hindi ka na mark unsafe na. safe. Pero yun, parang hopefully this creates enough disturbance in our spirits na sana bumalik tayo sa hindi to tama, na hindi normal na nangungurakot sila. Hindi dapat natin tanggapin na tama mangurakot or nakatanggap-tanggap siya. Sana bumalik tayo sa ganung galit. This anger, this frustration, it's healthy if we channel it through the right avenue. Meaning, bukod sa makinig tayo, makialam tayo, bumoto tayo ng tama. Kung alam natin na ganito ginagamit yung pera natin ng mga taong buwaya, gahaman, mamili tayo ng mga leader na hindi yun gagawin, na makaka-deliver on whatever they promise us. Kasi, nakakalungkot talaga na, alam mo yung medyo image ay, hindi tayo marunong mag-handle ng aftermath of a revolution. Masyado kasi tayo mapagpatawad Yes, bilang bansa. The Marcos era, parang right after that, you would have expected na grabe na yung galit natin na never again tayo maglalagay ng Marcos in power. And yet, our president is the son. I mean, how did we get here? Bakit natin yun hinayaan? I mean, kasi yun ang magandang pagkakasabi ni si Attorney Luke Espiritu, naalala ko to noong 2022, na dapat nung natalo o napatalsik yung mga Marcos, pinatay sila. Na to some extent, bakit hindi? Mali sila. I mean dapat sige, wag naman patayin, pero dapat na guilty. Pero dapat napakita. Hindi lang sila pinatakas ng ganun-ganun lang. Hindi pinabalik. Ang tawag doon, sisingilin. Oo. Pinabalik yung yaman. Sana isa rin yung hindi makalimutan ng mga tao. As much as ang presidente ang nag-highlight na tong flood control projects, remember na ill-gotten wealth din yun. The original. Nepo baby. May ill-gotten wealth din siya. So, wag nating kalimutan na, alam mo yun, na ginagago nila tayong lahat. At tamang magalit, pero gamitin natin yung galit ng tama. Yeah. Ayun. So, ang baha, hindi lang siya simpleng baha. Madami siyang epekto at madami siyang mas malalim. Naalala ko talaga yung isang ex-DOH secretary na nagsabi na, may pinipolitika niya lang yung baha. I remember that. That didn't age well, madam. I'm so sorry. Didn't age well nga. Pero, kasi nga, ang reductionist isipin na, ay, ano lang yan, parang... Ano lang, mga basu-basura niyo lang yan na hindi niyo tinapon ng maayos. And very privileged take din yan na ay, kasi irresponsible yung mga Pilipino. Kasi, tamad, to some extent, of course, may kasama yan. Pero, ganun ba yun kung ninakawan tayo? Kung hindi tayo ninakawan? At saka, it's the government's responsibility din naman na magkaroon ng mas system changes. Hindi nila inaasa lang sa mga individual people. Lagi nilang... Yun nga yung mandate nyo, di ba? Alam mo, yun yung nainis ako. Kasi para lagi yung sinasabi na, ay, di ko magpresidente. Kasi hindi nyo tulungan yung gobyerno, ganyan-ganyan. Tapos, parang ako, ayan, ngayon, tutulungan ko yung gobyerno after nila akong nakawan? Tama ba yun? Diba? Wag na nga daw muna mag-collecta ng taxes. Diba? Alam mo, ano yun, naalala ko yan from my favorite book, The Kite Runner by Khaled Hosseini, na the only sin daw is stealing. Kasi if you cheat, Doon na that's nag-uugat. stealing. Kasi everything is stealing. If you kill someone, you steal the right of a person to a father, a mother. If you nakaw, no? if you steal taxes, you steal the right to livelihood. If you steal this, ganyan. So everything ay greed. Ano nga yung stealing. sabi ni Vico?
Ano? ang asawa ng Asawa ng sinungaling ay magnanakaw. Magnanakaw. Sabay tingin kay, ano, Ay, Kay alam mo, Madam. nung araw na yan, parang naka-play lang yung hearing sa clinic. Wala. I'm glad that we're listening in, we're tuning in. As much as gusto naming makinig kayo ng podcast, makinig din kayo ng mga balita, ng mga hearing. True. Makialam tayo. Kasi karapatan natin Hindi lang yun. sila mga memes ha. Alamin nyo naman yung storya nila. Oo, tsaka mag-ingat tayo kasi laglaganap na naman dyan ng mga fake news, Totoo. maglalabasan na naman dyan yung mga maninira, maging ano tayo, maging mapagmasid, maging critical. Mapagmatsyag. O yan, tama. Matanglawin. Oo. Iba pala. Pero yun, kasi let's learn to listen carefully kung sino yung mga ginagago lang tayo at sino yung mga out na tulungan tayo. Kasi maganda yung pagkakasabi na tama na yung pagsasabi ng sila kasi DDS, sila kasi kakamping, ganyan. Ang tunay na kalaban ay yung mga magnanakaw. Walang pinipili yung baha. Oo. Kahit ano pang paniniwala mo, babahain ka. Ang tunay na dapat nating panigan ay yung Pilipinas. Kasi we deserve better than this. As much as nakakapagod, nakakainis, ang sakit, mahalin ng Pilipinas. But we have to know we deserve better than this. And this is the only country we'll ever have. And ang sakit-sakit tignan na wala, we'll thrown up in flames dahil sa kagaguhan ng mga Speaking ganit. of flames, Oh. sunugin na kaya like Nepal. Oh, gusto mo ba? Sali tayo sa rally. Burn the rich, ganun. Sali tayo sa rally. Oo naman. Oh, yes! Oh, game ha. Oh, Dahil dyan, so, bukod sa makinig ng news, I hope you like this episode. Please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. you can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Podcast. Facebook and YouTube. At Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also follow us and join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. So pwede kayo makisagot, makichika to keep the conversation going. At kung gusto nyo mag-submit ng questions, concerns, and chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa Callroom or Google Form where you can submit your questions to us. If mapili ang kwento mo, pwede namin yung sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom. To submit, please find the link in our social media pages. May pa ganun. Sa And if you YouTube. want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Hindi ko na-point out ang aking shirt. Ano It's a nakalagay? Hamilton shirt. Anong nakalagay? I'm just like my country, young, scrappy, and hungry. Ako baha. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.